Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo git sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Marabutan sang amon pagserbisyo. Di naman gabay sang kalibutan, naghahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sang pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Ano kita karon sang Martes, Hunyo 3, tuig 2025. Mabiyan ang labing una sa apatanan ka Martes karon nga bulan sang Hunyo tuig 2025. Igapon ninyo tugtog alas 9:55. Ako ang inyong alagad, JP Harbat. Patay kita live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa aton Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Makasugitag palamati naton all over Western Visayas. Labid sa Baklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Subuman sa aton ng mga tagpalamati all over the world. Mga Filipinos living abroad and overseas Filipino workers, maayong adlaw gid sa inyong tanan. Alas 9 sa isa aga, tabo na mo sa mga balita natin sila nga pagkadalon sa kanginan. Kahon nato mabiyad ang update sa monkeypox. Kaya diri sa Iloilo City mabiyad, nadugangan naman ang kaso ng Mpox. Kung isa nagdiga semana na balita nga may isa na kakumpirmado nga kaso. Tatlo kaduga nga kaso nabalhag diri sa siyudad sa Iloilo. Rason ko nga apat na karon ang kabugusan nga kumpirmado nga kaso sa Mpox sa siyudad. Tingwan tamay nga malabot sa aton sini nga pagpangalagad subong aga ang aton nga koneksyon sa Facebook aton hibaloon ang latest nga update bahin sang kandaon. So antes kita magpatpat sa aton nga mga balita, mag-check kita ni mga biyahe sa latest update sa lakat sang panahon bukod ang Pag-asa Iloilo. Sa mangin paniampo diri sa Western Visayas subong nga Martes, naman bala naton ang mapaang sa gihapon nga paniampo o kung mangin maulano ng aton sini nga hapon subong iyang Hunyo 3. Oras mabiyan, alas 9:08 na sa aga. Sa sinioras ko po na natin sa linya si Sir Jeff Makiling sa DOST Pag-asa. Sir Jeff, good morning. Sir, mayong aga dito sa mga listener update sa sumunod na Tuesday, June 3, 2025. Sa atwas kung sa nang ga-update ko sa Luzon, meanwhile, dito sa Western Visayas, maging magaragalan ito magalang muna kanaitan,
So madalas na kasi ito kapagulan pangilan kaga pa nagbubuga sini sa localized na storm. Mahina tugtog kusarangan sa direksyon nga napakitan na kanundan tugtog ng pagkatnan para takahanis diri sa Western Visayas. Baka na itugtog kusarangan dahil para sa mga balad natin diri sa atong kasgatan. Forecast temperature natin 26 degrees 33 degrees Celsius. Kasong forecast nga maximum heat index sa subong adlaw ini ara sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagabutla 5:26 AM gilasang aga. Magkasunod na siya 6:09 PM karon sa gabi. Kung mga dito sa update na link sa IBC Station, ako sa Jack salamat. Sir Jeff, again, can you share with us, sir, kamusta ang heat index sa iban pa nga mga lugar sa Western Visayas? Yes sir, bali ang mga iban nga mga forecast nga maximum heat index sa ibang nga lugar, particularly sa Roa City, Capiz, para sa 43 degrees Celsius, sa may Mambatao, Capiz, para sa 41 degrees Celsius, Iloilo City, 42 degrees Celsius, pagka Damangas, Iloilo, ara sa 43 degrees Celsius, sir. Sir, we heard nga formal na nga gin-anunsyo kung official na nga gin-anunsyo ang pagsugod sa tig-ululan. Yes sir, sakto sir, may ara na nagpagkuha ang pag-asa sir, nga kusudiin na content na kita sa nga rainy season sa June 2. I see. Pero sir, talalo pang doon nga mataas sa gihapon ang heat index naton aside from Mambusa Capiz, no? Sa subong nga adlaw, lun sa yara sa gihapon sa danger category. Ano ni sir man? While onset na pero sa subong mga mapaang pa sa gihapon nga panyempo nga atong sining nga ma-experiensyahan. Yes sir, sakto sir, even though nag-onset na kita sa nga rainy season, kinalantat sa gyapon ang mga forecasted mga heat index natin sir is mataas ng gyapon kag possibly mga sa extreme caution kag danger category ng gyapon. I see. And then with this sir, no, when most likely naton ma-experiensyahan kin nga IT sunod-sunod na nga mga inadlaw ang tig-ululan diri sa Western Visayas? Yes sir, expect ng gyapon may if nga times nga po nga hindi mo kita ma-experience gid kang pagkatapasulan. Pero ang gina-expect natin na possible gid or din most commonly ka ma-experience ang mga pagkatapasulan sir is particularly gid sa hapon sa gabi kag sa kagahon natin sir. But for the month of June sir, shall we expect nga mga mabaskog na ini nga mga pag-ulan or mga moderate to light to moderate rains lang ini? Yes sir, ang ginalantan sa gyapon sir during the month of our June sir and also for the next following months nga po sa din may pagkatapos lang expected sa gyapon nga may mga light to moderate many times heavy nga mga pagkatapos ng ulan kita may experience yan. I see. With this sir, ano ang parugyan sa pag-asa sa tanan nga mga tagpalamadi naton subong iyang adlaw? Yes sir, bali gina-abit sa mga gyapon sa publiko nga magandang sa gyapon ang ano kita magbatay sa mga gyapon sa mga advisories nga pag-asa and as well as mag-inom sa gyapon sa madamo at tubig even especially sa kung mga gyapon na maka-record kita kung mataas nga heat index na forecasted and also dalamang kita gyapon ka nga tayo pagkalo para sa protection natin in case sa init or sa pagkatupas ng ulan. Alright, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Jeff Makiling, madamo gid nga salamat. Yes sir, maraming salamat kay Michael Sir. There you have it mga biyan, ang latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So, formal na mga biyan, ang ginalunsyo sa Pag-asa ang pagsugod sa tig-ululan o kung tag-ulan na. So, sa digban sa ila sining monitoring sa pila ng mga istasyon. Obserbahan ang lapta-lapta kag malapnagong nga pagulan sa nagligad ng mga inadlaw rason sa southwest monsoon o kung habagat. Ini ang nagahiwatig o kung nagapatimaan mga biyan sa pagsugod na o kung hudyat sa panyempo sa pag-ulan sa nakatungdan nga bahin sang Luzon kag Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:12 in the morning. Sa sining oras, kuha kita sa balita ikan sa aton sining kopdanan Radyo Pilipinas News Team. Palo naton mga biyan ang aton latest update sa Monkeypox sa siyudad sang Iloilo. Ang detalye sa balita, upura atong Alright City Beat reporter Janelle Baclay.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. And good morning. Jake, kon magdamo pa ang numero sa mga magapa-idalom sa testing sa monkeypox. Suno sa aton sini City Health Office nga may kapabilidad ang molecular laboratory sa Iloilo City sa pag-accommodate no sang mga specimen nga ipidalom sa test. Pananglit nga tagaan sang otoridad sang Central Office, particular siguro sang Department of Health, ang aton molecular laboratory sa pag-undergo sang testing kag pagpasiguro nga ang aton mga personnel capable sa pag undergo sang test kag may yara kita sing mga equipments. Ini ang pila lamang sa mga ginakonsidera kag ginapanan-aw sang City Health Office kasunod sang sinapol ang ginihiwat kaupod kay Iloilo City Mayor Jerry Trinas. Suno kay Dr. Roland J. Fortuna nga after sang meeting gin-request sang aton nga alkalde ang Central Office nga base posible nga tagaan sang otoridad ang aton molecular laboratory sa pag-undergo sang testing kay Manjek ang testing subong kung sang una 72 hours ang ginapangayo halin sa RITM para ma-release ang test. Sa bulk sa mga nagapa-test subong nga damo-damo nga gina-accommodate ang RITM, base nga madugayan or more than 72 hours ma-release ang result. So while nga nag-prepare ang aton sini nga LGU sa paghibalo sa mga ginapaidalom sa test ng mga pasyente, tikon mas madasig man ang paghimo sang desisyon kag mga tikang contact tracing kag iban pa nga mga proseso ang aton sini nga mga personnel from City Health Office. Pero ginapanan-aw kag ginagalaom diri ang aton sini nga City Health Office nga kun bululigan sa tanan nga sektor, mapahagan-hagan ang pagdamo sang numero sang monkeypox case sa syudad sang Iloilo. Depende pa na kung aprobahan gila yon sang Central Office kag nagadepende man ina sa mangin dalagan sang numero sang aton nga mga kaso, which is as of now 4 ang aton confirmed case. Duwa ang new cases, hindi ni sila close contact sa mga una nga nag-positive kag isa ang nag-positive halin sa suspected cases. I see. Kag ang good news man Jeep kay ang first case naton suno kay Dr. Mary Ann Diaz nga duga papali na. Papali ng mga marka ya. Ang iya sini nga monkeypox kay natapos ni na ang 21-day isolation. Pero basta nga may ara sing mga nabilin pa hindi kay gidanay pagpagmuon. So gid ori extend lang gamay para masigurado gid. Suno kay Dr. May Ann Diaz. Pamatian naton ang aton nga City Health Office pagi kay Dr. Roland J. Fortuna sa sining konsiderasyon nila nga ma-request sila sa Central Office nga kung pwede magamit ang molecular laboratory sa bilang testing center pananglit na magdamo pa ang numero sa mga magapatest. Ang ining molecular laboratory dyan, amo ni siya ang gingamit man sa COVID. Sa COVID-19 amo na no kay isang una ginambal dito ni Mayor Jerry Trinas nga capable ini hindi lang iniya for COVID ang purpose ini kundi madamo nga mga functions kag mga test ang pwede nga ma-undergo dira as long as may ara sing mga equipment. Pamatian ta si Dr. Roland J. Fortuna. Ang atong molecular na basta capacity to test sa mpox. Pag i-allow kita, pag mas dasig na ang turnaround time. Kasi sa previously, mga 72 hours, so doon gilawig na, kaya siguro na mo ang kapatesting. So hopefully ma-upload ko kita na diri kapatesting. And other outcomes ng meeting with the mayor, kagina will be maintained with various sectors. Masugod kami dito gawin ng meeting with all the department heads diri sa city. And tomorrow we'll be meeting all the 180 barangays, ang mga barangay kapitan nila, tanan ng mga business sectors, religious sectors, sa schools, transport sectors will be meeting doon, nakaschedule yung kanan, just to give advisories kung anong alubrahon in case for preparation naton, preparedness with impacts, kung anong alubrahon nila in case niya sa mga sectors na Those things really, hindi man nakakunggan ang Roland J. Fortuna, no? May kang tanan sa iya pag-confirm nga ang molecular laboratory sa Iloilo City capable nga magamit bilang testing center provided nga kung ma-comply ang tanan nga requirements kag maaprubahan sa central office. Willing sila nga mag-train sa mga personnel
yung mga medtech man na sila so kung anong profesyon sa mga nag-check sa RITM, may ara man kita, may capable kita diri sa may syudad sang Iloilo. Pero may timeline na ginasunod sa pagproseso sini in preparation lang suno sa aton sini yang City Health Office kaya hindi pwede nga ang preparation nga aspect mo lang daw medyo magdamo pa sa kaso bago sila maghanda. So muna nga pero hindi man nila gusto nga ma-open gid gilayon kay nagalaom sila nga kung magnubo ang kaso pagpa-manage mo lang hindi naman kinahanglan. Diyan, balikan na nato no, ang sa pag-confirm sa dugang nga kaso, ini bala konektado sa unang nga kaso nga na-report naton sa nagbigal nga semana. Sa tatlo ka mga kaso, Jape, ang isa nga nagpositibo connected o kung close contact siya sa first case naton. Pero ang duha bag-o nga mga kaso. So sa gyapon ginhinago sang CHO ang identity, hindi sila mapagwa gender, address, kung pila ang edad sang sining mga pasyente, pero suno sa ilang naatipan inising maayo kag na-manage kag stable man ang ilang sining mga kondisyon na hindi pareho sa Provincial Health Office na daw nakapagwa sila sang gamay nga at least do ano lang do pahapyaw bala, not necessarily disclosing, pero at least you give the public the idea kung diin kag kung ano ang natapikan no sa siniiyang balatian. Tapos Jake no sa subong mayara na sang schedule ang City Health Office nga mag-conduct sang forum meeting kaupod sa nagkalain-lain nga sektor. May kaangtanan sa preparation sa monkeypox kay manugbukas daan ang klase. Tapos kasaka ang kaso nato no sa monkeypox. Kag dako gid ang role sang publiko. So kung di kita magsala, mayara sing natala na nga schedule June 2 kahapon ni City Hall Department Heads. Amo ni nag-meeting sila no, monkeypox preparation. June 3 subong mga barangay kapitan. Kagahapon no, June 3 subong. Barangay kapitan, business sector, transport sector, Iloilo City Police Office, Bureau of Quarantine, Civil Aviation Authority of the Philippines, PPA, BFP kag Philippine Coast Guard. Mayara sing transport group. So sa June 4, schools, universities, boarding houses, regional offices kag mga religious sector. Sa June 5, BPOs, social hygiene clinics kag mga representatives ng mga clubs. Kay tibulan mo ang STD galit Jay kag ang monkeypox isa may parehos nga mga simptoma. So amo na ang isa sa mga ginpahayag kahapon sang City Health Office sa ila schedule sa sini nga mga meeting. So kung tanaw no may urgency gid from June 2 to June 5 no. May nagkalain na. Oo nga invite ang aton sini nga City Health Office. Diyan, aside sa data privacy, nga gina-invoke sa aton sini nga City Health Office, kiti sa COVID-19 na-disclose man somehow no ang edad, ang gender, even ang location o address ang nasambit iyang biktima. Ano ang kabangdanan kung wala nila ginapagwa karon ang ining mga minimal man lang nga detalye nga kumbaga makahatag sa idea no nga likaw kita anay sa musin nga lugar o kung maghalong kita sa mga amo sini nga tawo. So kung tanawon nimo ang pahayag sa City Health Office pagi kay Dr. Mayan Diaz kay Dr. Roland Fortuna Japes nga kung basihan ang mga protocols naton it is pertaining for COVID-19. So ang aton siniyang national government daw wala pa gid gawa ma-finalize ang mga protocols, ang mga proseso sa pag-divulge sa mga information nga basihan. So kung sa una may task force kita nga dapat sundon ini. So for now sa monkeypox hindi pa amo sina ka-establisado kung ano ang sistema sang pag nabasihan nila. So careful sila kay ang ila information gamay sila nga may confirm case kita. Pero lain sa una nga establish may task force gimanabi ang COVID. Ang pagsulundan nga amo sini ano ang himuon kung ma-identify ang family nga na no. So sa subong wala sang pasiyan kay hindi man pwede ma-apply ang COVID-19. Kay lain nga balatian sa COVID-19 sa monkeypox amo man automatically kay nagahulat man ang aton sini nga LGU sang mangin guidelines from DOH which is nga amo gid na ang pinakabasihan
kag dira sila mabase, ma-response ang ila sini mabase sa ilang mga response para ma-address ang mga protocols. Pero in advance, ang goal gid diri nga ti ko mapunggan amo nang concentration nila. Pero as far as pag-identify sang pasyente kaysa una yan may ara gini jeep mo kung sino ambulansya ang makuha ano sa balay. May mga yellow lanes kay cap dapat ang mag-transport naka-wear sang hazmat, may protective gear kag amo sina. So sa subong kumbaga kapangapa pangaton sa CHO for now initiative nila na ma-address ang ining mga kinahanglanon sa aton nga mga pasyente. So the basic ang ilang ginasunod sini as far as basihan gid nga sa una may national COVID-19 task force gid kita yang guidelines. So subong kahulat man sa guidelines sa jeep bisan pa sa pag-determine sang threshold. Kapot ko nagapunti doc malantang akong makabati ang tao sang lockdown daw nag-allergy na sila. So may threshold wala ka mo gin limit. Kaya man-consider ta nga increasing ang kaso from 1, 3, 4, 6, 10, 20. Wala man nato na pakayo. Mag-outbreak kita. Ano ang aton nga basihan nga ma-lockdown kita. So suno sa ila wala pa. Wala sila sang guidelines. Hindi man sila maka-create sang initiative nga gagabase sila gyapon sa national. Pero ginahimo nila ang pamaagi nga hindi man pwede nga wala sila sang aksyon. Kahit diri gid mismo nakatabo iban yang LGU jeep wala mo wala lang. So diri sa Iloilo ang initiative sang local government amo subong ang gina-test man sa pag-implement sang pila ka mga protocols pero gahulat sila nga manami pagit ko may ma-certify ang mga guidelines at least official ma-disseminate ila yon sa ilang mga personnel na jeep. Kung na mo nang dalagan sa FIAG dyan, on the parts ng CHO, willing sila yung tuwanig mag-share. Kasi siyempre ginahalungan Manila, nga basi makuryente. O kung ano, kaya once nga mabuyan mo, kung na mahatag mo na ang ini nga mga detalye, budlay na nibawi, o kaya na-release mo na eh. So on their part, ginahulat-hulat na nila ang guidelines coming from DOH and willing man sila na maghatag kung kinahanglan. O magambal ang DOH, sige, for the purpose na ma-aware ng publiko, sa barangay mo ni Gali, ara na ang mga patients, ang mga close contacts. So galing kay wala sang protocol nga gasiling nga, ikaw kung naka-close contact ikaw, kag na-test ikaw, asymptomatic ikaw, hindi ka na mag-report sa imo sini nga duty. Imagine mo na subok, pwede ka ka-report, pwede ka ka-eskwela as long as asymptomatic ikaw. So sa una pag siling swab test, whether negative ka or positive, stay ka gid sa balay mo for butang mo dito magsala 12 days or 15 days para nga ang virus kung asymptomatic ka after 12 days or 2 weeks, pwede ka na makagwa, marilisan ka sang certification nga nag-ayo ka na. Pero sa subong, ang sistema nga kung close contact ikaw, ay ang gina-test na lang is symptomatic mo. So kung asymptomatic ka, laban-laban wala ka man niya gina-test. Unless may symptoms ka. So do amo na ang basihan subong lain sa una, matandog ka, mandatory, bata mo, ma-expose ka lang, no? O sa bilog ka pamilya, pagka test ninyo, hindi ka muna magalin. After 12 days, wala result. So tama ka dugay ang paghulat sang result. So sa subong, amo sina ang sitwasyon for now, kagahalong man ang aton sini nga City Health Office. That's why nga daw medyo limited ang ila sini nga paghatag sa mga impormasyon nahanungod sa mga pasyente. Pero ang bati-bati, hindi man bati-bati kagin confirm sa CHO nga daw ara sila sa facility. So laban-laban ara sila sa ospital. I see. Pero kung diin nga hospital, private or government hospital, wala nila ginahambal. O wala ta kabalo kasi may ara sang quarantine facility nga gintukod ng Iloilo City para ko ng Iloilo City government para nga ma-isolate gid ang ini nga mga victim. Kagdugan ko lang jeep no, hambal man sang CHO ngati ang iban ang facility just like hospital, may ara na sila sang protocol. May ara sila sang kaugalingon nga protocol within the hospital na yan, itong mga viral na yan, mga internal nila na policy. So automatic na ma-implement nila ang mga protocols nga no? Halimbawa, amo ni contiguous na mo sini. May ara ginasing room, isolation room for monkeypox case, for COVID-19. So automatic ang pag deal nila sang sina nga kaso, unlike sa LGU,
Halimbawa, mga rural health centers natin, molecular laboratory, kinahanglan pa sang mga permits. So kung sa hospital, automatic ang hospital maka-implement sa ila sining protocol. Kag mabalaan man naton Jeep kay may mga information man nga nagagawa man sining sa ari sa amo sining hospital. So ina-iya confirmation sang mga personnel, mga empleyado nga ara na kay awareness lang mo na kung sino na ang pwede magkanto. Pero wala na ginadetalye sang CHO. Kahit daw hindi naman kumbaga nagdamo pa, marites hindi man makabulig. So doon muna ang goal sa aton sini nga City Health Office. Pero ara sa facility ang iban sa ila. So kabay pa no nga klaro na mga guidelines kaga mas matutukan na ang ining mga kaso sa MPACS nga karon kung basihan naton nagsaka pagid ang numero kaga may posibilidad nga magdamo pa kung hindi matatapan. Jen, madamog nga salamat sa imong balita. Muna madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So yung mga biyan ha, kabay nga mangina klaro kaga may ara katabala sa kaangay sa COVID-19 may task force na magabantay gid kabaga tutok sa sini problema. Even ang padulong sa mga health facilities. Lain nga kana-kanasim po sa padulong kapay sa mga sentro sa mga rural health youth ang tamano madamo sa mga tao kan sini mga kabataan para padulong sa sining mga area kung limitado ang aton sini nga ihibalo angod sa kung paano bala ang husto nga proseso kapag nga mapaganhagan ang pagsakas ang kaso sini maglaton-laton ang sini nga balatiya posibleng madugangan pa ang numero sang mga kaso sa aton nga syudad. We also wish matuldo ka ng ini nga problema soon. Hindi ginaisip pa na lang ang mga inadlaw nga nabilin antes ang pagbukas liwat sang klase. Tamag sa mga biyan ang opening of classes be on June 16. Yan na lang ng kadlaw nga hulaton naton kag we all know ang aton sining nga mga kabataan hilig iniya maghinampak isa sa mga posibleng pamaagi agud nga ukon makalato ang isa ka tawo ang MPAC o ang skin to skin contact. Yung mga estudyante kita nga posible na expose sa mga tao nga may simptomas ang MPAC. Madalaman ini sa sulod sang blutuan. How are we going to prepare para hindi malakna ng aton sini nga mga estudyante? No nga for sure ang aton sini nga Department of Health sugod na sa ila sini iyang mga pulisa kag guidelines good nga makontrol ang paglaptalap sang sini nga balat. Once may isa gani nga matapika posible nga maapektuhan man sini ang mga upod niya sa ilang puluyan. Imagine kung isa ka career apekto sa iya sining mga kaupod sa balay. Iya mga kaupod sa balay nagatrabaho, naga-commute. It's likely posible man siya nga makalaton sa iban pang mga tao side sa ilang pamilya kung sa ila sining panimalay. Hindi naton ini mapungga, hindi naton ini mapangitaan sang paagi. Madamo lang ang kaso sa MPAC diri sa aton syudad. Para sa Radyo Pilipinas,
9:33 na sa aga. Ugang nga mga impormasyon angot sa MPAX o kung sa monkeypox. Nag-update gikan sa iban pa nga mga ahensya kag sa local government unit aton nga pagpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. M, 1, 2, M. Patuhot, balikan ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Ang sweet sing ay bang bang bang, ang sweet boy ay bang bung bang. Ang babae sa lansangan, huwag ilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag ilitan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Chong, kasipon-sipon, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2002. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sumabihan ha, magkuha kita sa update sa latest nga monitoring sa atong mga kulturan sa PBooks sa hulag kag aktibidad sa Bulkan Kanlaon. Kaupo naton sa piyak na linya ang Science Research Specialist ang PBooks Kanlaon Monitoring, Ma'am Pearly Sanson. Ma'am Pearly, mayong aga. Mayong aga man sir, kag mayong aga man sa tanan nga listeners. Ma'am, kamusta so far ang inyong sining monitoring sa Kanlaon? Yes sir, sa ato, ang sulod sa ato, 24-hour na observation kay Kanlaon Volcano, may yara kita
na-record 38 ka volcanic earthquakes. Ang atong sulfur dioxide flux na measure yara sa 1,460 tons per day. Kagahapon sir na singa mga alauna lantay susang hapon may ara kita na record na ash emission o kung niyang pa may pagbugas ang abo din sa crater ni Canlaon Volcano. So, naglawig ini sa 29 minutes. No? And ang kataason nga imbugas ni nga abo naglabot sa 1,200 meters. Pag ini nagapakadto sa west ng ridge ng iyang rain of moon, sir. Ma'am, with these activities ang Mount Canlaon, how likely nga mag-explode o kung mag-erupt? Subong sir si Canlaon Volcano yara sa alert level 3. So, sabi ako na sa akin ng mga scenario o sa mga pwede nga matago kay Canlaon Volcano, kita magka-explosive eruption kita, pwede yung mga ash emissions ng sir tabo liwas. I see. And with that, ma'am, no, ginalauban bala nato nga posible maglawig pa ang pag-suspend sang window period nga we know sang May 28 o gin-suspend ini sa Regional Task Force Canlaon bangod man sa latest nga mga activities sa bulkan. Regarding nila sir no si LGU no sir or sa LGU level no sir maka-decide about sa window hour na sir sa atong recommendation ng sa PPOC is ang evacuation from the 6 kilometer radius danger zone. Ma'am, kahapon formal na ginanunsyo man sa Pag-asa ang pagsugod sa tingulan. May mga kauturan kita nga nagapamangkot o kung nag-wonder ang pag-ulan o kung ang tingulan natin kiti mabulbog now ang hangin, malamig ang tubig. Ini bala may epekto man sa aton nga Bulkan Canlaon? Ang climate sir no wala kita directly sir sa mga sa Philippine Canlaon sir. So ang ating tubong sir is ang activity nga nakatagwa siya is due to it's magmatic unrest or may magmatic sa within or sa shallow levels sir in Canlaon. I see. With that, ma'am, ano ang aton sining nga panugyan o kung mensahe sa tanan nga mga tagpalamati naton subong iyang aga? So ang mga ato na nga advice no sa mga public, especially kung nalapit sa kay Canlaon Volcano to stay vigilant lang yan. Alert anytime kay sa Canlaon Volcano na sa alert level 3 yapon. So pwede yapon kita tabo yapon mga similar events. Itong atong nga recommendation, isang evacuation yapon natin sa atong 6 kilometer radius from the crater ni Canlaon Volcano nga siya bawal yung anayin pagsulod. Kaya hindi pa posible na mga tabo ng mga hazards no, or mga sudden explosive eruption or may mga ash emissions. So, ang inang mga areas sir is prone din na sila sir sa muna ng mga hazards. So, so atong nagandang likawan ng muna mga areas. Ma'am Pearly, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. I say thank you man sir and maayong aga sa tanan. There you have it, mga sa Ma'am Pearly Sanson, Science Research Specialist 1 sa PHIVOLCS sa iya nga pag-hatag sa aton sa update no, sa Mount Canlaon. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:42 in the morning. Ay ongoing karon mga abyanhang press briefing. Ipabati naton ini mga biyano sa inyo kaupo yata kung hindi kita magsila Department of Social Welfare and Development SWS para i-discuss po nila kung ano ang naging resulta ng kanilang mga pagsusuring surveys. Okay? Magandang umaga. Salamat po Secretary Rex, Yusek Claire at saka Ma'am Yoli.
Ang social weather stations po ay masaya na naging bahagi kami ng pag-aaral na ito. Dalawang survey ang ginawa ng social weather stations. Isa ay ginawa noong October 7 to 18, 2024 at pangalawa ay noong December 1 to 10, 2024. Sa unang survey, nagkaroon kami ng 2,011 respondents at noong pangalawang survey, nagkaroon kami ng 1,980 respondents. Ngayon, ang mga respondents sa survey na ito ay pre-listed. Batay ito sa pagpili sa konsultasyon at itong mga respondents na ito ay hinanap namin sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, pinuntahan namin sila sa mga bahay nila at in-interview face-to-face. Isa sa mahalagang tanong, itinanong namin kung sila ay nakaranas ng gutom. Ang tanong na ginagamit sa SWS, tulad ng survey na ito, ay isa lamang. Pareho ng implementasyon. Ang tanong ay, nitong nakaraang 3 buwan, nangyari po ba kahit minsan na ang inyong pamilya ay nakaranas ng gutom at wala kayong makain? So ito yung tinatawag na involuntary hunger. Ngayon, yung mga nagsabing oo, nakaranas kami, ang follow-up question ay, nangyari po ba yan ng minsan lamang, mga ilang beses, madalas o palagi? At ito, tulad ng sinabi ko, ay batay dun sa mga ilang surveys na ng SWS, yung standard question namin. At nitong huling survey noong March of 2025, ang resulta ng national survey ng SWS sa general population households, nakakuha kami ng 27.2% na nagsasabi na sila, ang kanilang pamilya ay nakaranas ng involuntary hunger. Ngayon, dito sa resulta ng survey na ginawa para sa DSWD na sinuportahan ng Globe, nakita namin ang resulta ay about 50%. 47% siya overall dung wave 1 at 46.4 siya nung wave 2. So, kung ikukumpara natin, yung national mas mababa kumpara dito sa targeted areas kung saan kami nag-interview para sa DSWD. Na nagpapatunay na yung mga respondents dito sa survey na ito ay talagang yung mga food poor, yung may hirap at nakakaranas ng gutom dahil nga mataas yung porsyento. Lamang po, magandang umaga. Thank you very much, sir. We now open the floor to questions for Secretary Gatchalian, Mr. Sandoval, or Ms. Crisanto. Christian Yosores, DZMM. Good morning, Secretary. Doon po sa survey na lumabas, yung mga kinategorize nila yung mga sarili nila as food poor, ano po ba yung nabanggit nila mga dahilan kung bakit hindi sila nakaka-experience ng pagkain in a day? Siguro let SWS answer that kasi bahagi yan ng questionnaire nila. Yung una, yung hunger, tinanong namin kung nakaranas sila ng pagkagutom. Yung food poor naman, may mga tanong din kami na nagsasabi kung sila ay food poor, pati yung food insecurity. May mga indicators kami na ang tanong nangyari ba na ang inyong pamilya ay walang pagkain? Ilang beses, gaano kadalas nangyari na ang inyong pamilya ay natutulog ng gutom at hindi kayo nakakain? So may mga indicators na nagpapatunay o nasusukat kung sila ba ay food insecure, among other items. Natukoy po ba doon, sir, kung sila ba ay kulang yung sahod nila, walang silang pambili ng pagkain? Alam niyo, may mga indikasyon din sa survey na tinatanong gaano yung inyong income, gaano ang inyong mga gastusin para sa iba't ibang mga bagay at nako-compute din naman. Ivan Mayrina, GMA News. Kay Secretary Gatchalian, sir. Nakita ko isa sa mga key components ng programa ay yung employment promotion. Ito ho mga naiangat natin mula sa gutom, 300,000 of them. How are we capacitating them? Helping them and for themselves? Kasi hindi naman ho siguro habang buhay nasa programa sila. Tama. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, itong mga social welfare na intervention, temporary lang, para maitawid lang sila. In this case, sinisigurado natin na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, alam natin na may exit to. Katulad ng lahat ng programa natin, may exit to. Importante ngayon na nakakakain na kayo, dapat samahan nyo na kami sa productive workforce para makapagtrabaho tayo at pag may karagdagang income na or stable income na sa pamilya, pwede na mag-exit. Paano natin ginagawa yan? Si TESDA kasama namin at ang DOLE. Ang TESDA, kasi alam natin, kulang sa skills ang iba nating benepisyaryo. Gusto man nila magtrabaho, wala silang angkop na mga kakayanan or kaalaman.
So pumapasok ang TESDA to give them the skills na kailangan nila. Ini-enroll namin sila. Pangalawa, may mga job fair na idadaos ang DOLE para sa mga beneficiaries natin, purely for our beneficiaries, para ma-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. So it's a whole, kumbaga, ang importante dito, may nakakain, may trabaho. Paano ho yung ano natin dito? At what point do we let them go? Kung matatanda mo, even I was here 2 years ago when we launched this, magkakasama rin tayo dito, na-explain namin yung exit mechanism. Una, papasok na yung community-based monitoring system o yung CBMS ng PSA. That's an annual survey. Lalabas na ang DSWD, yung listahan na namin, hindi na yon gagamitin. Pangalawa, meron rin yung Family Income and Expenditure Survey na ginagawa ng PSA. Etong mga to ay enough para makita namin kung itong mga pamilya na to ay makakategorize pa natin na food poor. Pero sa aming project design ngayon na kumakain na sila na maayos, pag iigtingin yung programa, i-expand, kasi remember, ang food poor niyan, 750,000. Naka-first 300,000 pa lang tayo. So within the year, idadagdag natin yung other 300,000. Next year, another 150,000. And as they progress, dahil may trabaho na sila, hindi na sila gutom, pwede na sila maging produktibo, kasama natin sa workforce, mag-e-exit naman tayo na mag-e-exit using those tools that I mentioned. Harley Valbuena, People's Television. Good morning, Secretary. Sir, do we have a plan to integrate the 20 pesos rice to the Walang Gutom program? Baka pwedeng yung vouchers ng beneficiaries magamit din na pambili ng 20 pesos rice. Eksakto yung tanong mo. Utos ng Pangulo na walang sariling departamento na gagalaw ng hindi in coordination with other departments. Kahapon lang ng hapon, nag-usap kami ni Secretary Laurel at kukunin na yung mga listahan ng mga accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na agri-co-op, kung saan nagre-redeem ng pagkain yung mga food poor beneficiaries natin. Doon ngayon isusupply, bibigyan sila ng supply nung murang yung 20 pesos na bigas para yung food credits nila, mas marami pa silang mabili. So sir, kailan po kaya pwede mag-start? Nagsa-start na. Binigay na namin yung listahan sa Department of Agriculture and they're now going to make sure na yung mga retailers na to, around 1,000 of them for now, makatanggap na ng murang bigas para yun ang maibigay naman nila doon sa mga food poor nating beneficiaries. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Secretary. Tanong ko lang po kung ilan po yung porsyento ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing gutom po sila. Yung 27 point something na binabanggit po ng SWS. Palagay ko mas maganda SWS ang sumagot niyan. Yung 27.2% ay batay sa isang national survey ng SWS noong March of 2025. Dito sa survey na ito para sa DSWD, ang nakita namin nung Wave 1, on the overall, 47.1% ang nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. Ditong Wave 2, nakita namin na 46.4 yung nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman. So kung ikumpara natin yung resulta ng ginawa ng SWS para sa DSWD, mas mataas yung porsyento na nagsasabi na sila ay nakaranas ng gutom kumpara doon sa average Filipino household batay sa national survey ng SWS. Paano po natin ipapaliwanag yun na hindi magkatugma yung bilang ng mga nagugutom pong mga Pilipino? Okay. Yung survey ng SWS itong March 2025 ay general households sa buong Pilipinas. Yung survey na ginawa ng SWS para sa DSWD ay targeted yung respondents natin. Sila ay nanggagaling sa mga mahihirap na probinsya, sila ay mga mahihirap na sambahayan. So kaya expected nga na mas mataas yung kanilang pagkaranas ng kagutuman kasi sila yung galing sa mas mahihirap na bahagi ng lipunan. In numbers po, ilan po yung katumbas ng 44 point something percent and 46 point something? Hindi, wala akong numero na pero pwede mag-compute. So that's the yung 47% of the 2011 household. So that's about mga almost 900 households na nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. So ibig po sabihin, mas marami pa rin po yung mga Pilipinong
gutom na dapat matugunan yung kanilang kagutuman doon sa target po ng DSWD na 750,000. Tama. Pero maganda rito, batay dun sa survey, bumaba yung karanasan, yung report nila na sila ay nakaranas ng gutom. Bumaba siya ng 4.1% na nagpapatunay na yung walang gutom na programa ay nakatulong para mabawasan ang kanilang karanasan ng pagkagutom. Kay Secretary Gatchalian po. Ilan bago ko lang, madagdagan ko lang yun. That's why sa instruction ng ating Pangulo, dapat sa mabilis na panahon, palawakin yung programa. Kasi nakita na natin dun sa first 300,000 na yung intervention works. So ngayon, pag pinalawak pa natin yung programa sa more at maabot natin 750,000, alam na natin na it will also work lalong-lalo na sa mga food poor families. So ito pong programa ito, sabi ninyo, ay temporary lang naman. Ano po yung ating long-term solution? Lagi ko nga sinasabi, ang buong pangalan ng departamento namin, Social Welfare and Development. Yung long-term, yun yung development. Kadalasan ang napag-uusapan yung social welfare. Sa development side, yun yung pinag-usapan natin kanina ni Ivan. We'll make sure na makahanap ng trabaho itong mga pamilyang to para may stable income, maiangat na natin sila sa level ng antas ng pamumuhay para hindi na nila tawagin yung sarili nilang mga mahirap. Kasi even right now, sa pag-aaral namin, gutom sila eh. Wala silang sapat na enerhiya para mag-participate in a productive manner sa nation building dahil gutom sila. At the same time, naghahanap sila ng kakainin. So ngayon na binibigyan na sila ng gobyerno ng pagkain, tinutulungan na sila ng gobyerno makabili ng pagkain, pwede na natin sila mahasa ng iba't ibang mga skills para makapagtrabaho. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. Sir, in 3 years' time, ano ang projection o nakikita nyo pagkatapos nitong programa na ito na walang gutom? Well, para sa food poor families, ang goal natin, wala nang gutom. Yun ang vision ng ating Pangulo, yun ang instruction ng ating Pangulo, at sisikapin ng DSWD na gawin yun araw-araw. And yung budget, sir, for the program is sustainable naman? Yes, kung sa mga katunayan, bago nag-Holy Week, nag-post kami na naaprubahan ng NEDA itong programa na to. Kaya meron na siyang sariling line item sa budget at na-assure rin ng Pangulo na sisiguraduhin na may sapat na pondo itong programa na to patakbuhin in the next 3 years para maibsan na natin o mabawasan o ma-zero out natin ang kagutuman. Thank you, sir. Pwede po sa Globe. Globe. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, ano ang nagtulak sa inyo para i-pursue yung ganitong klase ng project ng gobyerno? Meron namang ibang mga other projects. Bakit po ito? So, tulad nung nasabi ko kanina, it is about shared objectives, no? Like I mentioned earlier, 3 years ago, specifically immediately after the pandemic, nag-launch kami nung Hapag movement, which is about hunger alleviation, involuntary hunger alleviation. So in the whole of the private sector, marami tayong naging tulong-tulong in terms of community pantries. Natatandaan niyo po ba yon? Nung panahon ng pandemya, nagtulong-tulong tayo dyan. But after that, we also saw na marami pa, hindi pa tapos. No? So we launched that, we raised money through our partners, even our customers, sa inyong mga Globe Rewards and all that. And we started giving out food with partners. Ayala Foundation, SOS, Tucci, marami tayong foundation naka-partner. And then, lumapit po sa atin ang Management Association of the Philippines kasi nga, through the intercession of our department secretary. And we said, since we're doing this anyway, this is our chance to do a program to alleviate hunger at scale. Kasi ang kapartner mo na, DSWD na. But we said, we needed more. That more means we need to understand does the intervention work. Kasi for private sector, syempre, kailangan din natin makikita yung datos. No? That's very important. So we needed to know kung talagang tama yung ginagawa. At kung hindi, then we go back to the secretary and say, Secretary, we need to tweak the program a little bit. But owing to the results ng ating commission study from the SWS, the intervention does work. And we're very happy dun sa naging results ng ating intervention. Last 2 questions.
Last three. Sam Medinilla, Business Mayor. For Sir Gatchalian to. Meron na po ba tayong result ng study to adjust yung 3,000 monthly food voucher? Tapos saan po magkano yung adjustment at saan po yung possible funds, sir? Bago ko sagutin yan, gusto ko lang i-point out na may pangatlong wave tong tracking study ng Globe at ng SWS. The data collection is happening right now and we will make sure na pag bumalik na yung resulta, we also announce it. Tulad ng sinabi ni Yoli, tracking is important. Ngayon sa departamento, sa utos ng ating Pangulo, sisiguraduhin dapat na lahat ng programa nakakamit niya yung objective niya. Ang objective nito, mawala ang kagutuman. Now, yung tinatanong mo, meron kaming ongoing pilot tungkol nga sa pag-aaral na pwede pa kung paano pa i-improve yung programa. Pero dito pa lang sa programa na to na 3,000 na food credits, tumatalab na yung gamot eh. So, yun, we're looking for enhancements. Wala pa yung resulta. And we will also make sure na pag natapos yung pilot na yun sa madaling panahon, ilalathala rin namin yun na pagkaalaman pa namin kung paano mapaganda yung programa. Just na lang for my part, sir. Na-mention po nila na parang plano na eventually mag-graduate yung mga beneficiaries nito. Doon sa 300,000 po na beneficiaries ngayon, ilan po doon yung parang na ongoing na yung para gumraduate sila? Masyadong maaga pa sabihin yan. Kasi nga tulad ng sinabi ko, we're still training them. We're making sure na may sapat silang skills sa pagpatulong ng TESDA at ma-job place sila. Very new pa tong programa, pero ang assurance namin sa inyo, nakatutok rin kami dun sa exit mechanism. Kasi panandali ang pangtawid lamang itong programa na to. Ang pangmatagalan, trabaho. Thank you po. Jean Mangaluz, philstar.com. Good morning. Sa SWS survey, it says that there's still a high prevalence of severe hunger. Do we have the percentage on this? And later to Sec, can we ask what are the interventions for severe hunger? Okay. Batay dun sa survey, ang nagsabi na nakaranas sila ng severe hunger ay 15.6% nung wave 1 at 12.1% nung wave 2. So bumaba. Pag kinumpara natin yung beneficiary households at saka non-beneficiary households, makikita natin na mas bumaba yung karanasan ng severe hunger among beneficiary households. So, nagpapatunay dito na yung walang gutom na program na-address niya yung severe hunger ng beneficiary households. We can accommodate more. Vance Fernandez. Yun yung second question. Okay. So, the solution, kung mahiram ko yung words ng ating kaibigan sa Globe ni Yoli, the intervention is working. So, kailangan ipagpatuloy, palawakin at tatagan. Kaya yung tatagan, yun nga yung tinatanong, meron kaming ongoing na study kung paano pa namin ma-i-improve. Bahagi nun yung nutrition development sessions. Turuan natin ang ating mga kababayan na ano bang ibig sabihin ng mga iba't ibang klaseng food groups. Kasi alam natin tayo mga Pinoy, doon tayo sa matamis at maalat all the time. Pero tinuturuan natin sila ano ang healthy eating. Yung mga bahagi niyan, ano yan eh, culture up change yan, behavioral change. So yan, nag-i-invest tayo dyan. Bukod dun sa trabaho at skills, part ng kondisyon nitong programa na to ay umattend sila ng nutrition development sessions para maturuan sila kumain ng tama, maghanda ng tamang pagkain. Thank you, Secrex. Vance Fernandez, Police Files Tonight. Yes, good morning, sir. Sabi niyo walang gutom. Now, who are qualified with the 2025 Social Amelioration Program? Because sinasabi natin na may mga membership, they would like to social amelioration program, sir. Ma'am, wala na tayong, all of these are social amelioration programs. Which one in particular po? The one who are going to reapply, do they need to reapply again? Ma'am, wala na ho tayong tumatakbo na. Yan, social amelioration, yan yung SAP nung COVID. Yes. Wala na ho yan, matagal na pong wala. Mm-hmm. Anong mga sakop nito, sir? Ma'am, wala na po yung social amelioration. Tumigil ho yan during COVID. That was the intervention of the department during COVID. But if you want to categorize all our programs as social amelioration, iba-iba po yan. May 4Ps, meron tayong AICS, meron tayong AKAP, but yung SAP program itself, tumigil ho yan nung COVID. Last na po yun nung COVID. So, walang gutom, sir? Ma'am, magkaiba ho yung walang gutom sa SAP. Yes. Yung SAP, matagal na ho tumigil yun. Ang tinutukoy niyo po ba ay yung walang gutom? Yes, sir.
So ang tanong ho nyo is paano mag-apply sa walang gutom? Ma'am, hindi ho nag-a-apply. Tulad ho ng sinabi natin, ginagamit natin yung database na meron ng gobyerno. Sa unang round ng 300,000, ginamit natin yung listahanan na database. But kung matatandaan nyo, sa batas, sinabi na dapat papasok na this year yung community-based monitoring system. So doon na tayo hahango ng mga bagong beneficiary for the next 300,000. Yung CBMS, ang may pangangasiwa po niyan, PSA, hindi na ho DSWD. Yes, sir. On another issue, sir, kasi alam natin nagba-viral to yung nasa Makati, no? Na isang humingi ng tulong and you gave them about 80,000. Now, may mga tao na gusto rin na humingi ng tulong sa DSWD. Will you allow them to... Una po, araw-araw, libo-libo na mga mamamayan natin pumupunta sa aming tanggapan. At ang utos ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, tutulungan. Whether it's medical assistance, burial assistance, at iba't iba pang klaseng tulong. Now, gusto ko lang linawin yung sa nag-viral. Bahagi ho yung responde nun ng programa nating pag-abot. Noong 2023 rin, ang instruction ng ating Pangulo, ni isang pamilyang Pilipino dapat walang nakatira sa lansangan. Kaya nilunsad yung pag-abot program noong 2023 kung saan mahigit sa 100 social workers araw-araw ang umiikot sa lansangan ng Metro Manila para hikayatin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan at individual na nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mabigyan ng intervention. Temporary housing, livelihood assistance. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko 10,000. Gusto ko i-point out na may condition to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. So gusto ko i-point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose. Meron tayong guidelines at sa lahat ng kwentong to, social worker ang nag-a-assess at nananaig ang boses ng social worker. Pero sir, meron din na, let's say, talagang yung may bahay nga sila nakatira sa mga informal settlers, wala rin silang makain pero nais nilang maka-avail nitong sinasabi ninyo na gusto nilang magkaroon ng tindahan. Tama. Meron kaming ibang programa para sa kanila. Ang tawag doon yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 2 klase yon. Una, tinutulungan natin sila makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Pangalawa, tinutulungan natin sila maging employable, skills-based. So pwede nila i-avail yun at lahat ng detalye niyan nakalathala sa aming mga social media accounts kung paano, sino, at kung ano ang dapat gawin. Basta ang gusto namin i-point out, lahat tinutulungan ng DSWD. Okay. Follow-up, Nel Maribohok, UNTV. Sir, quick follow-up kay Rose. May nagsasabi na unnecessary and parang unjustified yung paggagawad daw po ninyo bilang honorary social worker. Una sa lahat, hindi ho ako ang naggawad doon. Hindi ako ang nagbigay ng term na yon. Yung social worker namin nakasama, ang mismong nagsabi na she is, sa mata niya, has the making of a social worker. Nung ginamit yung term na yun ng social worker na kasama namin, ang nakita niyo doon hindi yung skills. Kasi alam natin na walang skill set si Rose. Malinaw sa atin yon dahil grade 2 lang natapos niya. Pangalawa, walang official na conferment na nangyari dahil wala naman sa kapangyarihan ng sekretary yun, more so ng department. Symbolic yung pagkakasabi nun. Ang paliwanag na namin, ang nakitaan sa kanya ay yung mga katangian ng isang magaling na social worker. The social worker who coined the term na kasama ko, ang tinutukoy niya doon yung value set na meron si Rose. Alam niyo yung social work, it's the most noble profession there is. It is the profession with the biggest heart.
Bukod sa skill, may puso to. At si Rose, nakitaan nila nung puso na yon. Una, empathy. Pangalawa, compassion. Pangatlo, altruism. Ibig sabihin, gusto niyan tumulong kahit siya mismo kailangan ng tulong. Kaya nga kinabukasan, sabi niya, sasamahan namin kayo kasi nakita ko nagtatakbuhan yung mga nasa street dwellers. Pag nakikita kayo, hayaan niyo na ako ang kumimbinsi na tumutulong ang gobyerno, hindi dapat katakutan. So yun lang yun. Sabi ko nga sa isang panayam kahapon, it was not meant to demean anybody dahil why would we demean when the term came from a social worker herself? Ang amin lang, kumbaga it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya, hindi namin sinasabi na social worker siya. Ang sinasabi lang namin, she has the making of a good social worker. At sana, sabi nga niya gusto niya mag-ALS, sana pag natuloy yun ang kurso na kunin niya. Christian Yuzores, DZMN. Sir, clarification lang po dun sa nabanggit nyo na may sinabit kayong listahan sa DA doon sa na retailers. Yes. Ano ibig sabihin nun, sir? Yung mga food poor beneficiaries? No. Remember, yung mga food poor natin, nag-a-avail sila sa mga accredited retailers. Normally, mga kadiwa ng Pangulo to, mga maliliit na agriculture co-ops, mga MSMEs. Yan yung isa pang benepisyo nitong programa na to Natutulungan yung local economy kasi doon rin bumibili yung mga food poor natin na mga benepisyaryo. Ang hiningi sa amin ng Department of Agriculture, yung listahan ng mga retailers para pwede nilang supplyan ng 20 pesos na bigas. Kasi tatandaan nyo yung food credit, 3,000 yun. So kung bumaba yung cost ng mga bilihin, like tin rice, mas marami silang mabibili. So pwede nilang magamit, sir, yung food credit doon sa mga retailers na yun to buy yung 20 pesos per kilo. Ngayon, ginagamit na nila yung food credits na yun sa mga accredited retailers. Ang magiging bagong dimension ito, so supplyan ng Department of Agriculture yung mga retailers na yun ng murang bigas. Okay po. Thank you, sir. Any more questions? No more questions. Thank you very much, Sec Rex, Mr. Sandoval, and Ms. Crisanto. Yusek Claire. Yes, thank you very much. The SWD Secretary Rex Gatchalian, Sir G. Sandoval of SWS, and Ma'am Yoli Crisanto of Globe. Thank you very much. Okay, so mukhang marami na po kayo natanong sa ating mga bisita ngayon. Ayan. Okay. Bago tayo magtapos, yan. Paalala lang po na bukas na ang 51 bukas o bagong urgent care and ambulatory services centers. Nandiyan po ang mga listahan para po makikita ba natin sa monitor? Okay? Nasa 33 provinces ito sa buong bansa. 26 na bukas centers ay nasa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Ayan po ang listahan sa inyong mga screen at kung kayo po ay malapit po dyan, maa-avail niyo po ang services na yan. Kayang-kayang serbisyuhan ng libre ng mga ito ang pangangailangang medikal ng 500 patients kada araw. Sa mga special medical procedure naman, maliit lamang pong halaga ang kakailanganin po. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sisikaping gawing 24/7 ang serbisyong handog ng mga bukas centers dahil walang pinipiling oras ang sakit. Samantala, sakaling nakagat o nakalmot kayo ng inyong mga alagang aso at pusa, nangangamba sa rabies. Libre po ang pagbabakuna sa mga government hospital. Sa mga dudulog naman po sa private hospitals, may animal bite package naman ang PhilHealth. At paalala rin po, libre po ang bakuna para sa ating mga anak mula 0 to 5 years old. Kabilang sa mga libreng bakuna ang BCG, Hepa B, Pentavalent Vaccine, PCV, Oral Polio, at MMR Vaccine. Pumunta lang po kayo sa ating mga government hospital or health center para rito. Sa tandaan po natin, ilan lamang sa mga programa ng ating Pangulo, ang bigas
bukas. At dito po nagtatapos ang ating press briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas. Ilan sa mga good news na ibinahagi ng ating mga kalihim, yung tuloy-tuloy na pagdudu ng NFA ng mga bigas ng ating mga magsasaka